Magandang umaga mga grade 7 Python. Ang ating paksa ngayong araw ay may pamagat na ang alamat ni Mariang Makiling. Handa na po ba kayong makinig? Kung handa na, tara simulan na natin. Dumako tayo sa layunin ng ating paksa. Ang mag-aaral ay inaasahan na una, makabuo ng buod ng alamat at maipahayag ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dun sa alamat. Ikalawa, may ugnay ang mga aral sa pangangalaga sa kalikasan. Ikatlo, makalikha o makagawa ng poster gamit ang rhetorical na pang-ugnay. Ano-ano nga ba yung mga pang-ugnay? Okay, at ikaapat, makapagpaliwanag ng disiplinang moral na pananagutan. Ano ba yung mga pananagutan natin sa ating kapaligiran? Okay. Narito ang mga kasanayan na kailangan nating matutunan. Mayroong tatlong subject na nakapaloob dito sa aralin na to. Una sa Filipino 7 and then sa Values Education 7 and then sa Science 7. Sa Filipino 7 ay kailangan nating mabuod yung mga pangyayari dun sa alamat and then magamit natin yung mga rhetorical na pang-ugnay. Sa Value 7 naman, matututunan natin yung mga disiplinang moral at responsibilidad natin sa kalikasan. Sa Science 7 naman, matututunan natin kung ano ba yung mga epekto ng maling pagtatapon ng basura. Ano ba yung epekto nun sa ating mundo o sa ating ecosystem. Mga anak, kahapon ay napag-aralan natin na ang alamat ay pinagmula ng mga bagay-bagay, pangyayari at iba pa. Ngayon, alam niyo ba kung bakit naglaho si Mariang Makiling? Okay, alamin natin kung bakit nga ba siya naglaho. At bilang paglalahad ng aralin, manonood tayo ng buod ng alamat ng Mariang Makiling. Okay, at pagkatapos noon ay magkakaroon tayo ng talakayan. Ano-ano ba yung mga kabutihang ipinamalas ni Mariang Makiling at ano-ano ba yung mga aral na natutunan ninyo buhat sa alamat. Ang nakikita niyo mga anak sa larawan ay bundok ni Mariang Makiling na kung saan ang bundok na ito ay matatagpuan sa Gawing Calabarzon sa may Laguna at Batangas. At alam nyo ba na sa ilalim ng paanan ng bundok na yan, dyan naman matatagpuan ang UP Los Baños. Okay. Ang UP Los Baños mga anak ay isa sa mga sikat na paaralan. Ngayon naman ay sabay-sabay nating panoorin ang alamat ni Mariang Makiling. Sa bahaging ito mga anak ay gagawa po kayo ng poster. Yun dun sa poster mga anak, magdodrawing kayo paano ba ninyo mapapangalagaan yung kalikasan. Yun po yung pinakatema. Okay, ano-ano ba yung mga dulot ng basura dun sa ecosystem natin o dun sa mundo natin. Ngayon, bilang isang mag-aaral, ano-ano ba yung mga magagawa mo para mapangalagaan yung ating kalikasan? At syempre, dun sa katabi ng poster na yon, gagawa kayo ng maiksing mensahe. Yung mensahe na yon dapat gagamitan po ninyo ng mga pang-ugnay. Okay, ano naman yung mga pang-ugnay na yon? Aaralin po natin sa kasunod na slide, okay? Mga anak, ito yung mga rhetorical na pang-ugnay at mga halimbawa. Ang rhetorical na pang-ugnay ay mga salitang ginagamit upang mapahusay ang organisasyon, daloy at bisa ng diskurso o teksto. Ginagamit ito upang maging mas malinaw, kapanipaniwala o mapanghikayat ang pahayag. Okay. Sa bahaging ito mga anak ay makikita po natin yung mga rhetorical na pang-ugnay. Yan, mga rhetorical na pang-ugnay at mga halimbawa.
Sa unang column po, makikita ninyo yung sa madaling sabi, ibig sabihin, kung tutuusin, sa totoo lang, gaya ng alam natin. Yan po yung mga halimbawa ng mga pang-ugnay na ginagamit po natin sa mga pangungusap para po mas maging malinaw yung mensahe na nais nating iparating. Okay? May halimbawa po sa unang column. Sa madaling sabi, kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat. Okay? Ibig sabihin, yung mga yan po ay nakapagpapalinaw ng mga mensahe na nais nating iparating sa kapwa natin o sa kahit na sino man. Mga anak, ito pa yung mga iba pang halimbawa, no? Yung sa makatuwid, kung sa gayon, sa isang banda, pansinin na, hindi maikakailan na, ayan, dudugtungan nyo lang po yung mga yon. Okay, yan po yung mga pwede po ninyong gawin para po dun sa mensahe na pwede ninyong ilagay dun sa inyong poster. Dudugtungan lamang po ninyo mga anak, ano? Kung hindi po ninyo ganap na naunawaan, ay pwede nyo naman po ako i-message sa messenger. Ayan mga anak, nandito na po tayo sa gawaing pampagkatuto. Ang tawag po sa ating gagawin ay likha kalikasan poster. Yan. Ito po yung pinakatema. Pangangalaga sa kalikasan at wastong pagtatapon ng basura. Yan. Gamitin po nating inspirasyon yung alamat po ni Maria Makiling. Okay? Tsaka yung mga iba pa po na natutunan natin sa alamat. Tsaka dun sa asignatura na kailangan po nating matutunan. Yung pagpapahalaga sa ating kalikasan at yung tama pong pagtatapon ng basura. Mga anak, ito po yung ating pinakapamantayan sa pagganap. Ano po? Kaugnayan sa tema, 25%. Pagkamalikhain at disenyo, 25%. Mensaheng moral, 25%. Kabuuang pagsisikap ay 25%. Kaya mayroon po itong 100%. Pagbutihan po natin mga anak at pag-isipan pong mabuti yung mensahe na ilalagay po natin. Okay? Dito naman mga anak, bilang takdang aralin, gagawa po kayo ng reflection entry o pinaka sanaysay. Ano po ba yon? Parang essay lang yon mga anak. Ano ba yung natutunan ninyo? Ano ba yung na-reflect mo after mong mapag-aralan yung kay Maria Makiling? Okay. Kukuha po kayo ng mga larawan sa inyong pamayanan kung paano po yung tamang pagtatapon ng basura. Tapos, ipapaliwanag nyo po doon kung ano po ba yung kahalagahan ng gawain na yon. Okay? Ako po ang inyong tagapaglingkod na naging isa sa mga tagapagbuo ng aralin na ito. Ako po si Mary Jean De Luna, ang inyong guro sa Filipino. At katuwang ko po sa gawaing ito ay si Ma'am Sheena Ira D.C. Castro, na guro sa inyong Values Education 7. Nawa po mga anak kayo ay may natutunan.